What's up, everyone? Yun, oh, grabe naman. Welcome back sa ating Empire University. Ayan, oh. Patayin muna natin yung music, no? Ayan, naka-live na ba tayo? Yun, may viewer na tayo. So, ibig sabihin, we are live now. Sawadee ka! Ayan, kapun ka. Yun, kumusta kayo lahat, no? I'm so glad na yon, nakapagturo naman ulit ngayon dito sa ating CRC tuloy, sa ating Empire University. So right now, kindly share this, no? I-share nyo na sa mga kasamahan ninyo sa GC, no? I-share nyo na sa mga downlines ninyo, sa mga classmates ninyo, sa mga GC ninyo, sa mga group chats. Mag-screenshot na kayo at also sabihin nyo sa mga, sa GC na mag-I'm in na sila. Diba? Kasi I'm sure marami kayong matutunan na naman sa ating Empire University today, no? And lalong-lalo na, no? Si Royalty Prince, ang inyong professor, nako, marami talaga kayong makukuha, no? Kasi napakaganda na ituturo ko sa inyo. Ito rin yung mga na-master ko this time around. That's why last month kumita tayo ng 160,000. Sige? Paramihin pa natin, no, ang ating mga audience dyan. And okay lang ba, no? Kindly comment kung saan kayong bansa nanonood ngayon. Or saang bansa, saang lugar, or saang lupalop man, no, ng Pilipinas. O, i-comment mo kung saan ka ngayon. Nasa Netherlands ka ba? Di ba? Yun, sige nga, i-comment yun. May nakikita na akong comment. Okay. So, yun, as ito, may mga wait lang ha, check ko lang. Sa Netherlands ka ba? May nakikita ko, no, yung mga nagko-comment ng mga name ng downlines nila, okay? So, maganda rin na screenshot mo rin yan, tapos isend mo sa kanila personal. Sabihin mo, Coach, may iyo ngayon, balikan mo to pag free ka na, no? Para at least dalawa yung notification nila. Nag-send ka sa PM, then nakikita pa nila na nami-mention sa comment section, no? So, sige nga. Naman dyan, comment naman kung saan kayo ngayon nanonood, kung saang bansa. Oh, hi Prof, oh, hi din sa inyo lahat. Magandang buhay, oh, sawadee ka. Yan, oh, diba? Kakagaling lang natin ng Thailand. And napakaganda ng experience doon. Gusto ko sana mag-share ng Thailand experience, pero topic pala ngayon, no? Skills training tayo. Skills training tayo ngayon. And yun, ang topic ko natin is mga the necessary skills na kailangan mong i-master para magkaroon ka ng mabilis na result. Okay? Sino dito yung gusto na magkaroon ng mabilis na resulta? Sino dito yung gusto na, alam mo yon, yung gusto na matagal na inaasam, di ba? Or nagsisimula ka pa lang. Sino dito yung mga nagsisimula pa lang? Gusto na magkaroon ng result. Sino dito yung mga nagsisimula pa lang, gusto na kaagad makita, no? Na magkaroon ng resulta. And ako ho, after a month na nag-join, kumita ho ako ng 6-figure, which is yung 101,000. And then after 7 months, kumita ako ng 1 million. So, kumbaga, kung gusto mo yung ganong resulta, so makinig ka talaga. Kasi ito yung, para sa akin, yung kailangan kong i-master before, kaya siya talagang tinutukan ko ng maayos, no? So, sige. Yun. Try natin. May mga nagko-comment na ba? Ba't wala ako nakikita? Ito pala. Okay, sige. Ito na. Marami na palang comment, no? Wala pa ako nakikita dito. Yeah, shoutout. Oh, from South Hills daw. Si Coach Maricel. Si Coach Rosel. From Talavera, Nueva Ecija. Grabe naman. Ang layo na nang narating natin. Oh, dito pa. Ito mas malayo. Brunei. Si Coach Eugenio. Ito naman. Si Coach DPPI Vincent, ayan, oh. From Makati naman. Okay, ito si Coach. Ayan. Oh, Mami D from Cebu City. Ayan. Sino pa ba? Oh, marami pa. From Hong Kong, si Coach Jolly Bolosan. Ayan. So, yun guys, no? And di-discuss tayo, but you know, you can, alam nyo na, yung drill natin, you can drop if you have a question regarding sa topic natin, or if you have personal questions sa prospects mo, you can drop it right now, para anytime na magkaroon tayo ng interval, no, pwede tayo mag-ask or mag-answer ng mga question. And, yun, sige pa, i-share nyo pa, ang ano pa natin, no, 28 pa lang tayo, ang konti pa lang natin, you can share this, Zoom tuloy, yung screenshot, yung Empire University natin para maraming, siyempre, leaders ninyo makapanood, makakita at matututo na naman today. So ngayon, umpisahan ko na, no, yung mga
yung mga mahuhuli, balik na lang kayo sa susunod or i-replay niyo na lang. So, anyway, so ang pinaka skills for me na kailangan mong ma-master, no? Pagdating sa para makakuha ka talaga ng mas magandang resulta. Kasi itong skills na ituturo ko sa inyo, ito yung kumbaga araw-araw na ginagamit natin pagdating sa negosyo natin, pagdating sa networking, pagdating sa network, pagbibuild ng grupo. And mayroon akong 3 na ibabagsak sa inyo ngayon na skills na for me napakakailangan, no? For me na napaka-importante. So, alam ko ilang beses nyo na rin itong narinig, pero gusto ko lang din iulit sa inyo na ito yung kailangan yung ma-master at ito yung kailangan yung gawin, no? So, unang-una sa listahan natin is you have to master to converse well, okay? So, converse well. Kailangan magaling ka makipag-usap. O, i-comment nyo nga, converse well. You have to have this kind of skill na yung tipong, yung negosyante ka talaga pakinggan. Alam mo ba yon, yung negosyante ka pakinggan, hindi ka lang basta chismoso na nagsishare ng business. So, okay, maganda naman yon, pero iba pa rin pag yung dating mo is negosyante ka, no? And pag alam nyo naman, yung business natin is a people's business. Okay? So, pag people's business, you have to learn. Yan. Okay lang ba ako? Naglalag ba ako? Or hindi? Yan, okay na pala. So, pag sinabi nating people's business, kailangan marunong ka makipag-social, no? Kailangan ka makipag-network. Yan. Network nga, di ba? Kailangan mo usap sa tao, kailangan mo magaling ka mag-sales talk, 'di ba? Mga ganon. Pero sa atin naman not necessary na sales talk talaga yung details ng products. Ang sa atin naman dito is yung transformation naman yung binebenta natin. Yung binebenta natin dito yung transformation ng tao. So ngayon, pagdating naman sa yung pagiging pagka-converse well, kailangan mo dito yung may confidence ka, no? I-comment mo confidence kasi yan yung isa sa mga hindi siya napaka-importanting bagay siya sa buhay natin as a networker. Yung confidence, yung kumpiyansa mo sa sarili mo. Sino dito yung mga nag-share sa business na nahihiya? Sino dito yung nag-share sa business na medyo nagdadalawang isip pa? Sino dito yung mga nag-share sa business na hindi ganun ka kampante? So, yan yung isa sa mga reason siguro kung bakit hindi mo ganun kadali or hindi ka ganun na magkaroon ng resulta kaagad. Kasi pag sinabi nating mag-share ng business, kailangan talaga ka dyan di ba? Para ka naka full armor, di ba? Kahit sino man ang bumato sa akin ng bato, hindi ako matatablan dyan, naka-armor ako. So, ganun din pag meron kang confidence. Pag meron kang confidence, pag nag-share ka sa business, and talagang kumbaga walang makakapigil sa'yo, di ka mahiya, di ka magdadalawang isip, alam mo yon yung confidence na meron ka, and yung confidence na meron ka, paano mo ba yun makukuha? Okay? Paano ba yun magigain yung confidence na yon? Magigain mo yun pag na-understand mo yung negosyo na sinishare mo. Now, when you understand the business that you share, may confidence ka na i-share ito sa ibang tao. Kahit sino man yan, kahit yung kapitbahay mo man yan, kaibigan mo man yan, kahit, di ba, kahit pastor mo man yan sa church, kahit boss mo man yan sa trabaho, wala kang pakialam kumbaga, you know, ano yung sinishare mo. Di ba? Naintindihan mo siya kung bakit mo siya i-share sa kanya. And dyan magsisimula na magkakaroon ka ng confidence sa sarili mo sa pag-share ng business. And then, when you have the confidence na kasi, kumbaga, i-structure mo na sa mind mo ano yung mga sasabihin mo. So, you can, kumbaga, magagawa mo na yung pagka-converse ng maayos. No? It might be sa chat, may it be sa chat, may it be sa call, 'di ba? Sino dito yung mga nagcha-chat pa lang, wala pa yung nag-video call. So, sa chat pa rin, kahit sa chat, mararamdaman pa rin kung confident ka or hindi sa kausap mo. Tama ba? No? Pag tinanong ka, networking ba to? Anong sagot mo? Kung mahaba yung sinasagot mo, ibig sabihin hindi ka pa confident niyan. Networking ba to?
Ano ba pagkakaalam mo sa networking? Alam mo ba ng networking, di ba? Mahaba. Ang simpleng tanong na gano'n, networking ba to? And then ang sagot mo naman napakahaba. Ibig sabihin, hindi ka pa gano'n ka-confident sa negosyo na sinishare mo. Simple lang. Ako, pag tinatanong mo kung networking, yes, this is networking. Familiar ka na ba nito? Narinig mo na ba to? Or member ka na ba nito? Naging part ka na ba ng networking company? Simple. Kasi you know and you're confident sa negosyo na ginagawa mo. But if you are afraid to answer that kind of question, hindi ka pa ganun ka, hindi mo na ganun naintindihan yung negosyo, hindi ka ganun ka confident i-share yung business, and yan yung kailangan mong alisin ngayon, no? Pagdating sa sharing sa business. Pag sinabing networking, anong sagot? Yes, lang diretso. Automatic, wag mo nang isipin pa yung mga, di ba? Parang papabulaanan po mo, gagawin mo pang with flower words yung sagot mo para lang magustuhan niya yung networking, no? Ang tao, pag gusto yung magbago yung buhay, kahit ano man yan, papasukin yan, di ba? Marami mga kahit na, di ba, kahit scam, basta gusto lang kumita, papasukin na yan. Pero dito sa negosyo natin, lalo na sobrang ganda ng business natin, no? Sabihin mo na diretso and be confident. Kasi pag gusto talaga nila magbago yung buhay nila, tutuloy yan eh. Pag sinabi mong, yes, this is networking, familiar ka na ba? And then, alam na nila networking, then interested sila, then magtatanong pa yan sila ulit, ano ba yung company? Magkano yung puhunan? Okay? So, ganun lang. Napaka-simple. Kahit chat lang yan, nararamdaman ka na hindi ka confident. So, sa pagka-converse well sa prospects mo, you have to possess this kind of traits na may confidence ka, may kumpiyansa ka sa sarili mo, and you know what you are doing. Alam mo yung ginagawa mo at naintindihan mo bakit mo siya ginagawa. Okay? Maganda pag nagsulat kayo kasi kung hindi mo nyo man ito maalala, siguro maalala nyo kasi matalino naman kayo. Pero I recommend na magsulat kayo. Kasi ito yung ito yung pwede naman balikan, pero mas maganda na isang daanan na lang para to consume your time. No? So, nakuha ba, na-gets nyo ba yung punto ko sa skill na to na you have to converse well sa prospects, no? In a way na alam mo kung bakit mo siya ginagawa. In a way na yung alam mo kung bakit mo siya sinashare sa tao. Okay? Kasi may mga tao na nag-o-observe lang kung paano ka nagsasalita. May mga tao na nag-o-observe lang kung gaano ka ba ka-certain, gaano ka ba ka-sure na talagang maganda yung negosyo na yan. Diba? Kasi pag sila naramdaman na hindi ka ganun ka-sure, hindi na yan sasama sa'yo. No? Kaya, make sure na pag nag-share ka ng business, ganun ka ka-confident, ganun ka kagaling, ganun ka ka-sure. Diba? Minsan, hindi naman tayo nagpa-promise na kikita ka talaga dito, ito yung mangyayari sa'yo, hindi naman tayo ganun. Pero at least man lang, in our aura, sa aura mo, dapat ganun yung napapakita mo sa kanya na ito yung negosyo na pag sasabay siya, gaganda yung buhay niya. I-comment nyo nga, aura. Ano ba aura mo pag nag-share ka? Ano ba yung aura mo pag ka sa prospects mo pag may kausap ka? Aura ba na baguhan? Aura ba na takot? Aura ba na nagdadalawang isip? Aura ba na kinakabahan? O aura na confident, nandun nagliliyab, di ba? Yung desire kasi gustong i-share yung negosyo. So, that's the aura na kailangan mong ma-possess pag nag-share ka ng business. Okay? And then, you have to, syempre, pag-aralan mo yung mga scripts. Yan. Scripts, no? Kasi importante din yung mga scripts, lalong-lalo na sa mga effective responses. Kasi, pagdating sa conversation, yung iba naman hindi na gumagamit ng yung mga scripts talaga na naka swift key or naka text replacement, pero nasa sa ulo na sa utak nila na pag ito yung sasabihin ng prospects, ay una-unahan yan, alam na nila kung ano yung sasagot. So, pag sabihin ni prospect, magpapaalam muna ako sa kasama ko or sa asawa ko, alam na nila kung ano yung isasagot. So, you have to learn, no? I-comment mo naman. Naka-comment na ba lahat ng aura? I-comment mo naman ngayon. Learn scripts, no? Kasi isa yan sa mga importante rin, no? Kahit hindi mo naman siya ang tawag dyan, swift key or text replacement. But as long as you know kung paano mo siya gagamitin or naintindihan mo siya,
na the moment nung nabasa mo, so mas maganda na ita-type mo na lang siya para mas personal mo siya na para mas personal ka na makabigay ng ano sa kanya, motivation or tips or suggestion, di ba? So, yun siya. Ito yung, kumbaga para sa akin, ito yung kailangan mo na necessary nga tinatawag natin necessary yung topic natin ngayon. Ito yung necessary skill, no? Isa sa mga necessary skill na kailangan mo ngayon to fast track your result, to have your, kumbaga alam mo yon yung mararamdaman mo talaga yung income, yung resulta mo pag meron ka nito, no? Marunong ka makipag-converse sa tao, no? Converse well. So yun yung unang skill na gusto ko ibigay sa inyo, and para magkaroon ka ng magandang conversation sa kausap mo, be confident, kailangan mo maging confident, and also with event chat or 'di ba? Event chat or call, kaya kailangan maramdaman yung confidence mo, and also you have to learn the scripts na kahit hindi mo man yan basta importante nasa ulado mo lang, or importante na understand mo lang siya para anytime na may ganun na prospects masasabi mo kaagad, no? And pagkuha naman ng confidence, you have to, kumbaga, sino dito yung mga wala pang confidence sa business, you have to understand bakit mo siya gagawin, bakit mo i-share negosyo, kailangan na intindihan mo yan. Okay? Bakit mo siya gagawin? Bakit mo siya ginagawa? Okay? So, sunod dito yung mga hindi pa naintindihan yung business. Kailangan na intindihan mo siya, no? Para magkaroon ka ng confidence, ito, nakakatulong to. Ito palang Elites Empire, malaki palang tulong to sa negosyo, sa tao. Itong Elites Empire, pag ito na-share ko sa kasama ko, magbabago ang buhay niya. Diba? Isn't it rewarding, diba? Na yung ganong tipong mindset na pag i-share ko to sa kasama ko, magbabago yung buhay niya. Napakasarap sa pakiramdam nun. Pag ganun ka mag-isip, magiging confident ka mag-share, magiging excited ka palalo. No? So, ganun siya, and I hope marami kayong natutunan doon sa una natin na skill na tunuro ko sa iyo. And pangalawa naman, ito din, isa sa mga importante na kailangan mong ma-master or kailangan mo rin sa pag-network, no, throughout the journey is, ayan, ano ba, hulaan nyo. Ito, building up. Okay? Comment mo dyan, building up. Marami pa rin nagtatag. Okay, go, tag nyo lang yung mga leaders nyo. Building up. Okay, comment down, building up. Sino dito yung mga ginagamit yung itong skills na to? 'Di ba? Sabi ko na nga sa inyo, this is not new. Lagi natin 'tong naririnig. Pero ang question is, na-maximize mo ba? Ang question is, nagagamit mo ba? Ang question is, na-master mo ba yung building up, no? So, sa building up, for me, para ka lang nito nagmamarites. Sino dito nagmamarites? Nagmamarites, pero yung minamarites mo, napakaganda. Okay? Sinasabi mo lahat ng maganda. Okay? You have to say all the best na traits or personality or result sa i-build up mo. For example, you build up Empress. Okay? I-build up mo si Empress. So, pag i-build up mo ang isang tao, ang isasabihin mo dyan, kung ano man yung lahat ng achievement ng tao na yon, ano man yung naging resulta niya, ano man yung impact niya sa mundo or sa Elites Empire mismo. No? So, you have to say all the best thing about that person. Kung i-build up mo naman yung upline mo, kasi, yun na nga, upline mo yun, i-build up mo talaga yun. So, you have to say all the good thing of your upline, no? You have to say all the result na meron yung upline mo. You have to say all the best na naging impact sa'yo, na na-create sa'yo because of your upline. No? Building up. So, simple lang naman ang building up. It's storytelling. No? Sabi nga, the great networker is a great storyteller. Comment mo, I am a storyteller. Kasi, kailangan natin maging storyteller. Coach Joner, di man ako marunong mag-storyteller. You have to learn it. Kaya nga kailangan mo i-master yan No? Pero kaya ba maaral, Coach Joner? Kayang-kaya. Ako, hindi ako mahilig mag-story.
No, mas pipiliin ko para matulog kaysa makipag-usap sa kasama sa, sa mga kabarkada ko makipagtsikahan. Mas pipiliin ko pala matulog sa bahay kaysa pupunta ng ng ano yun, gasoline station para makipag-inuman, makipagtsikahan. Pero natututunan siya eh. Nalelearn mo siya pagiging storyteller mo eh. Alam mo yon yung yung bagay na hindi naman siya mahirap, kaso lang bago lang sa'yo. No? Narinig naman na natin yan, no? It's not hard. It's just new. Pero pag tumagal na siya, magiging madali na siya. No? Sino agree dyan? Agree ba kayo? So, ganun ho siya. Yan. Okay. Sige, picture muna tayo. 1, 2, 3. Alright. So, ganun ho siya. Na, kumbaga, sino dito yung mga nagsishare, kumbaga, merong nalaman na, ito, chismis talaga to. Sino dito yung may nalaman na something sa kaibigan niya, tapos, senior niya ngayon doon sa isang kaibigan niya, di ba? Lahat ng nalaman mo, sineshare mo doon, ina-story mo doon. Ito yung nangyari si ganyan. Same, ito na lang para maganda, hindi chismis. Movie, sino dito nakapanood na ng movie na talagang nagustuhan niya? Ang ganda lahat ng effects, ng plot twist, di ba? Alam mo yon, yung movie talaga na mapapaiyak ka, matutuwa ka. Ngayon, after ng movie na yon, umuwi ka sa inyo, sinare mo ngayon doon sa barkada mo. Diba? Sinare mo siya doon. Anong sinare mo doon? Lahat din ng magaganda. Alam mo ba, ganun, ito, ang ganda ng plot twist, ito yung nangyari, ito yung ganyan. Diba? Sinare mo lahat ng magaganda. Wala ka sinare na pangit sa movie. Bakit? Kasi ang goal mo, siya rin makarelate siya. Ang goal mo is yung sinyeran mo ng experience mo na yon is siya rin ma-appreciate niya rin. 'Di ba? Ang goal mo, bakit mo sinare yung ganon is gusto mo na yung tao na yon ma-appreciate niya rin yung movie na pinanood mo. Same with our business. You have to build, kung Elite's Empire ang i-build up mo, you have to share all the good things about Elite's Empire para magustuhan ng tao na kausap mo. So, that's building up, no? Kung ang pagbi-build up mo lang is just join ka sa Elite's Empire. Alam mo ba ang Elite's Empire? Marami nang yumaman dito. Ganon ka mag-build up, ha? Marami nang yumaman dito sa Elite's Empire. Founder namin si Empress. Oo, so ganon. Okay, so kumbaga, kulang siya, no? Kumbaga, you have to be intense sa pagbi-build up, no? Intense. I-comment mo, intense. Mr. Intensity. Intense ang build up, no? Hindi lang siya basta nasabi. Diba? Kailangan mo may emotion, kailangan may feelings, kailangan yung may ganon na side pagbi-build up. Sino dito yung mga ganon na mag-build up, yung talagang nararamdaman, lalo na pag video call, nakikita talaga yung mukha, yung expression ng mukha. Alam mo ba, si Empress, ang dami, no? Mga ganon. Meron bang ganon dito mag-share, no? Ayan. I am sharing kasi, may comment dito, I am sharing kasi maka-help ito sa kanya. Yes, that's the mindset dapat, no? Na kailangan. You don't share for you to earn or to recruit. You don't share para magka-income ka. Pag ganyan yung ano mo, yung agenda mo, medyo, di ko alam eh, medyo mabigat pag ganyan yung agenda mo, pag mag-share ka lang para gusto mong kumita. You have to share this business kasi alam mo na makakatulong to. Sinong nakapanood kahapon, yung sinabi ni Queen, na isi-share mo to kasi yun, na makakatulong to sa ibang tao. Diba? I-share mo to, pag na-reject ka, hindi ikaw yung na-reject, kundi yung opportunity yung na-reject niya. Okay? So, yun, isa yun. So, ganun dapat yung mindset mo. Anyway, balik tayo sa building up, no? Balik tayo sa pag-build up, no? Kailangan may intense. Kailangan, alam mo yun, pag nag-share ka, alam mo ba? Diba, si anak ni ating, nabuntis. Joke lang.
Alam mo ba, yung Elites Empire, nakakreate na ng 151 millionaire. Diba? Ano bang company or ano bang community ang alam mo na nag-create na ng millionaire? Yung company mo ba, may na-create na ba ng milyonaryo dyan? Wala. Oh, ako din, same din. Nung McDo ko dati, wala ding na-create. Pero dito na-amaze ako. Bakit? Kasi yung company na to or community na to, nakakreate na ng 151 millionaire. Diba? Ganun, pwede mong ganunin eh. Pwede kang, dagdagan mo talaga ng intensity. Dagdagan mo ng emotion sa pag-build up. Okay? Gets? Naintindihan? Sa building up? And, same pa din. Either you do it with chat or you do it with calls, mararamdaman pa rin yung intensity. Mararamdaman pa rin yung emotion pag-build up. Pag ganun ka, mag-share sa business. So, again, mafe-feel mo lang yung ganun, mafe-feel mo lang yung confidence, yung intensity sa pag-build up once you understand bakit mo siya sinishare yung business. When you share this business, you know your purpose. Bakit mo siya sinishare? Because this business can change their life, no? And mababago ang buhay. Kaya mo nga siya sinishare kasi nakikita mo na ito yung negosyo na magpapabago sa buhay niya. Kung magre-reject man siya, hindi ikaw yung na-reject, kundi yung opportunity. So, sino ang nawalan? Ikaw ba o hindi? O ikaw ba o siya? O siya ang nawalan, hindi ikaw. So, ikaw ngayon, all goods ka pa rin. Protected pa rin yung emotion mo. Protected pa rin yung intensity na meron ka. Nandun pa rin yung grit mo to share the business. Bakit? Kasi naintindihan mo siya kung bakit mo siya sinishare. Okay? And then, ito na. So, tapos na tayo sa building up, ha? Kaya sana nakuha nyo yun. You have to be a storyteller. You have to say all the best sa tao na binibuild up mo or sa community, sa Elites Empire. Diba? So, kung mag-a-align ka man ng tao, no? This is the same thing to building up. Yeah, i-build up mo yung tao, alignment. Dapat sabihin mo yung maganda sa tao na yon, no? And pag nag-share ka, no? Do it like a movie na sinare mo sa kanya na may napanood ka na magandang movie, sinare mo sa kanya lahat ng maganda na napanood mo para maintindihan niya. So, ikaw ganun ka rin. Share mo lahat ng maganda na nakita mo sa Elites Empire para magustuhan niya rin. Okay? So, ganun siya. No? And last, okay, last na to. Last na. Bilis naman. Sige, I'll give you time, no, na mag-comment kung ano man yung questions niyo. Kung meron kayong question, so we can answer ka agad. Kung meron kayong question, para mabilis natin. Kasi, for what I know, 45 minutes lang tayo, pero, yan. So, let's make our time na sulit talaga. So, comment down your questions. Okay, so proceed tayo sa last na topic na gusto ko i-discuss sa inyo. Ito, closing the deal. Okay, ito na. Another common words. Another common na yon skill na kailangan, no? Do you agree? Kailangan to? Yung na-discuss ko, yung you have to converse well, you have to know how to build up, and then closing the deal pinaka-last, okay? So, itong closing the deal naman, gusto ko lang din ibigay sa inyo yung mga key points, bakit mo siya matatawag na close deal, no? Kasi maraming nami-misinterpret yung close the deal, di ba? Yung close deal. Kasi minsan, pag sinasabi, ilan na i-close deal mo? May na-close deal ako today. O, kailan magjo-join? Wala pa sinabi eh. Basta magjo-join daw siya. Okay. So, is it a close deal ba? Kayo ba? Close deal ba yung ganon? Wala pa sinabi. Basta magjo-join daw siya May close deal na ako Okay. Sino dito yung nag-a-agree na close deal yun? Okay. Pitikin ko ang tenga. Okay. So, that's not, hindi pa yan close deal. No? Hindi pa yan talaga na-close. Ay, ano ba ang basihan? RP, ano bang basihan? Para masasabi natin na close deal na yun. Okay, ito, bigyan ko kayo. Ang close deal, naniniwala ako na yung sure 100% na magjo-join siya. Okay? So, ito yung basis ko. Masasabi ko siyang close deal when I know where, when I know when, and when I know how. Okay? Naguha nyo ba yon?
Sabi ni Coach Noni, kapag wala date at oras, saan padala, doon lang close deal. Okay, tama. Ano ba yan, kapag wala date at oras, saan padala, doon lang close deal. Parang baliktad data yung sinabi mo, Coach Noni. Kapag walang date at oras, saan magpapadala, hindi yun close deal, ha? Okay. So, you have to know when. We have to know where. You have to know how. Okay, so ano ba yung when? When magpapadala? Anong oras? Anong date? Anong araw? Ano ba? Yun, anong minuto? Basta when. When, kailan. When you get that, meron ka pang dalawa na kailangan makuha mo. Where? Saan siya magpapadala? GCash, BDO, Palawan. Coach, nakuha ko na yung dalawa. Close deal na ba yun? Not sure, not yet, di ka sure, di ba? How? Ito naman ang how. Anyway, yung how naman optional. Kasi pag how kasi, depende kung may puhunan na ba siya kaagad or wala pa. Okay? Pero pwede mo tanungin, Coach, how mo or paano mo ba magagawa ng paraan? Okay? So for example, wala pang pera. Ito naman ngayon. For example, wala pang pera, pero nagsabi na siya ng date and time. So Coach, since meron ka, for example, sasabihin niya, tomorrow po, alas 3 ng hapon, magsisend ako. May puhunan ka na ba? Wala pa. So, doon ka na magtatanong, how? Paano mo ba magagawa ng paraan? Pag sinabi niya, meron akong pupuntahan, kukunin ko yung cash. Okay, that's closed deal. And sure na yan, PE na yan. Okay? Gets? Pag mayroon na siyang pera, how? Okay, kailan? Bukas, 3 p.m. Saan ka pa papadala? Send ko na lang sa GCash. Why not now? Bakit ngayon? Bakit hindi na lang ngayon? GCash na lang pa yan. Kasi, doon na naman yung how niya, papasok yung how niya. Kasi, ito yung ano ko, yung reason, no? So, ito maglalaro yung tatlo. And, for me, it's, kasama talaga yan tatlo sa closing the deal. So, for example, kapag nag-pay in na daw, pay in na talaga yan. Hindi na close deal yan. Ang close deal, yung alam mo yon, yung nag-agree pa siya na mag-join na siya. So, close deal yon. Yung payment, pwede mo pay-in na yon, kung may pay-in na talaga siya. No? So, may question na tayo. So, again, sa closing the deal, you have to consider it na close deal na siya pag you know when siya magpapadala, where siya magpapadala, and yung how, saan siya kukuha ng pampuhunan niya. Okay, so, yan yung key, yung 3 keys to a successful closing the deal. And then, sa pagko-close ng deal naman, same, doon pa rin, papasok pa rin doon, yung tinatawag natin na confidence. Confidence pa rin, no? Confidence pa rin. Kasi ang pinaka-key na meron ka dapat dito sa negosyo natin, confidence. Ayan. Comment mo again, confidence. Kasi kailangan yun sa negosyo natin. Hindi ka pwede mag-share na yung noo mo nakayuko. Alam mo, pag confident ng tao, nakaganon yung lagi. Pag may kausap yan, nagaganon na. Pag may nakasulubong lang yan, gaganon yan. Hi, diba? Pero pag hindi confident yan, pag mga gathering, nasa gilid lang yan. Shall we say, extrovert ba? Magkaiba kasi yung extrovert sa confidence Diba? May confident naman na hindi ganun ka vocal, pero pag nagsalita, ay grabe. Pero pag confidence ang wala sa'yo, iba yan. Ibang usapan yan. Diba? So, confidence pa rin pagdating sa video call, pagdating sa closing the deal. Kasi normally, pag closing the deal, nandiyan na lahat yung mga kailangan mong sagutin. Yung mga tanong na kailangan mong, di ba? Yung mga inaral mong scripts, nandiyan na. Yung mga effective responses, nandiyan na yun pagko-closing ng deal. So, you have to answer it with confidence. No? You have to answer it with your head up high. Di ba? Mataas ang mo, ito talaga. And, ano ako dyan? Ito yung sa negosyo natin. Firm ako dyan. Ito yung makakatulong sa'yo. No? And also, direct to the point ka. No? Huwag ka na magpabagal-bagal. Huwag ka na paligoy-ligoy. Huwag mo nang pahabain na masyado yung usapan ninyo after ng FL, after ng OPP. Tapos na lahat. Okay, ang dami mo pang sinabi. No? Sa video call nyo, nag-ano ka pa ulit. Nag-FL ka pa ulit sa video call nyo. Nag-OPP ka pa ulit sa video call nyo. Huwag na.
Diretso na, direct to the point. Okay, congratulations coach or congratulations ma'am, congratulations sir. No, now na nakita mo na yung negosyo and I'm so excited for you na maging part ka na ng community natin. Shall we start or let's get started? Ready ka na ba mag-join? Yan. So diretso na, direct to the point question. Ready ka na ba mag-join? Para if ever man na hindi pa siya ready, meron pa siyang mga questions, edi masasagot mo na kagad. Okay? So, direct to the point, para hindi ka na humaba na mag-FL ka pa or mag-OOPP ka pa ulit. Diretso na. Kasi pag tinanong mo na ready ka na mag-join, kung meron man siyang gustong sabihin, masasabit niya na doon. Kung may gusto man siyang tanungin, masasagot mo na kaagad. So, pag nasagot mo na kaagad yon, okay ma'am, nasagot ko na lahat. Or before ko sagutin lahat yan, nagustuhan mo ba yung negosyo? Pwede mong ganunin. Pag sinabi niyang yes, nagustuhan ko, gusto ko lang klaruhin to. Okay, di sagutin mo na with confidence, with power, with intensity, di ba? So, ganun. So, minsan ginaganon ko pag, for example, marami siyang tanong, sir, ganito, sir, pasensya na. Normally, di ba? Pasensya na, sir, ang dami ko kasing tanong, sir, ha, baka maano ka sa akin. Ma'am, wala problema yung mga tanong, ma'am. Pero bago ko tanongin yung mga tanong mo, nagustuhan mo ba yung negosyo? Okay, pag sinabi niyang yes, may isang yes na ako. So, along the way sa usapan namin, yan, magtatanong na naman ako na yung sagot niya is yes lang. So, as long as maka-yes, yes, yes, yes lang sa mga sagot na yan, ng mga tanong na ganyan, ay, magpipiin talaga yan. Magkuklose deal yan. Okay? So, yun. And then, make it light lang, not pushy. Okay? Pushy ha? Pushy. Okay. So, sino dito yung mga nakikipag, ano talaga? Yung nakikipag-haggle. Haggle talaga. Talaga sa prospect, pag ngayon ka na mag-join, hanapan mo na ng paraan yan. Mangutang ka na. Diba? Sinong ganito? Sinong ganyan? Sinong ganyan makipag-close deal, no? I recommend not do it, no? Not to do it. Don't do it. Kasi, kung ikaw naman sa part ng prospects, walang-wala ka talagang pera, tas gaganunin mo, diba? Gusto mo ba yon? Always put your feet on the shoes of the prospects. Diba? Kung ikaw ba gaganunin na ganun ka na. Ano ka ba? Kaya ka nga naging hihirap kasi hindi ka marunong gumawa ng paraan eh. Sinong gumawa ganyan? No, don't do it. Grabe naman yan. No? Napaka-pushy na masyado. So, do it light. Pag sinabi nilang wala pang capital, din isip ka kagad, ano ba yung pwedeng solusyon? Okay? Huwag yung ganong pushy na style na, sir, kung di mo to gagawan ng paraan, maghihirap ka talaga lagi. Ay, naku, napaka-no-no yan, di ba? Kahit sino kung sasabihan ng ganyan, naku, kung ako sabihan ng ganyan, baka black ka sa akin. Baka sendan pa kita ng di ba, ganon. Diba? Kaya, pagdating sa close the deal, do confident ka, do direct to the point ka, make it light. Make it light. Importante yon. Dapat yung aura mo, light din. Confident ka, light. Nagtatalo pa rin yan sa aura na meron ka. No? Okay? So, ganun siya. So, instead, be suggestive. Ayan, sir, I understand, no? And I understand your situation na ganun pala yung nangyari sa'yo ngayon. And right now, sir, focus tayo sa solution. Okay lang ba yon? Okay, sige. Ano ba yung pwede mong naisip na paraan ngayon, sir? Meron ka bang pumapasok sa utak mo? Okay. Wala, sir eh. For example, wala talaga, sir eh. So, okay, sir. Actually, sir, marami dito, sir, gumagawa ng paraan. Alam mo ba yung ginagawa nila, sir? Ito, meron tayo dito, sir, nag-loan sa credit card. Meron dito, nagsangla ng ATM, sir. Meron dito, nagbenta ng bike. Meron dito, sir, nag-loan sa bangko. Meron dito, sir, nanghiram sa kaibigan. 3 kaibigan, hiniram na, sir. Imagine, sir, no, yung paraan na ginawa nila para lang maka-join sa business. Pero ang good news, sir, sulit ba yung ginawa nila? Yes, sir. Kasi bakit ho? After 1 month, ito yung income nila. Ito yung income nila. Ito yung income nila. Ito. Mas light, mas magaan. So, siya mismo, habang nakikinig sa'yo, nakakaisip din siya ng idea. O nga, no? So, now, sir, sa lahat ng nabanggit ko, alin doon yung pwede mong gawin? Okay. So, nagsuggest ka, pero magaan sa part niya. Nagsuggest ka, pero light ka lang din. Magkaiba doon sa yung una na nagsuggest ka pa rin, pero nakaka-trigger ka ng ng pride, di ba? So, wag ganon. Hindi ganon. Dapat light ka pa rin.
Okay? So, closing the deal, you have to know when, where, how, direct to the point, ask mo na kagad if ready to join, be confident sa lahat ng sagot mo, sa lahat ng sinasabi mo, and then be light lang. Okay? So, that's it. Yan yung, 3 skills na gamit hanggang ngayon. No? Talagang yun yung minaster ko from the beginning until now to present. And even until now, kumbaga hinahasa ko pa rin siya. Even until now, nag-experiment pa rin ako. So, yan yung wag niyong walain sa sarili ninyo. You have to sharpen your saw. Kasi pag lagi na yung nagagamit, hindi na sinasharpen, hindi na ginabaid, muhabol gapon na kadugayan. So, ako, ang ginagawa ko, yes, I learned these 3 skills, pero even until now, hinahasa ko pa rin. Nag-experiment pa rin ako sa sarili ko. Ano ba yung pwede kong, ano bang magandang approach. Kasi every now and then yung tao nagbabago. So, ikaw din, kailangan nagbabago din yung approach mo. So, but then, yun yung pinaka-key na necessary skills. No? Yun yung mga necessary skills na kailangan nyo i-master as of now. Lalo na kung nagsisimula ka or wala ka pa resulta or gusto mo magka-result ka agad na mabilis. Master it, di ba? Ano yon? Sige nga, i-summarize natin. I-comment nyo kung anong natutunan nyo. I-summarize nyo yung diniscuss ko ngayon. Unang-una, you have to converse well. We are in a people's business. Kailangan mong marunong makipag-usap sa tao. Okay? Converse well. Sa pagka-converse well, you have to have that confident na meron ka. So, paano ba maging yung confident na yon? You have to understand the business na ginagawa mo. Bakit mo siya ginagawa, no? At bakit mo siya sinishare. So, ganun siya, no? And also, building up. Okay, pangalawa is building up. Ayan, so storytelling. A great networker is a great storyteller. Okay, so you have to tell all the good things sa tao na i-build up mo. Sa community, anong meron sa community na yan? Ano bang meron dyan? No? Anong pinakamaganda dyan? Sabihin mo sa kausap mo, no? And then the last is yung closing the deal. Okay, so sa closing the deal, you have to know how, when, where. Importante yon. So, starting right now, wag kang magsabi sa upline mo na may na-closed deal ka na hindi mo alam kung kailan. Okay? So, pagdating daw ng sahod, o kailan yung sahod niya? Hindi ko alam hindi niya sinabi. So, that's not a closed deal. You have to know, you have to ask when. And pag nag-ask kayo, huwag kayo matakot, no? Kumbaga, direct to the point tayo dito, negosyo to Wala tayo sa, alam mo yon yung ibang bagay. Nasa negosyo, pag nasa negosyo, ang mga negosyante, direct to the point yan. Okay? And then, ano pa ba? Yun, tama. Closing the deal, tapos na tayo. So, be light lang. So, confidence pa rin, meron nandun. And then, be light lang din. Okay, so, congrats sa mga nandito at natuto. And alam nyo ba guys, yung skill na yan yung nagdala sa akin or nagbigay sa akin right now ng 4.8 million pesos. So, sino dito yung gusto na kumita ng 4.8 million? So, apply. I-apply nyo yan. No? Kung nasulat mo man yan ngayon, make sure na meron ka din dyan. Kumbaga, everyday mo yan nahahasa, everyday mo yan nababasa, everyday mo yan napapractice. Okay? You can practice it through chat, you can practice it through video call. Okay, so right now, we are done sa topic. So, proceed tayo sa ating Q&A. So, meron na ba tayong question? Yan, sa mga nagko-question dyan, no, pwede paki-drop na yung question nyo kung hindi ko nabasa. Parang may nabasa akong question kanina, hindi ko lang na kaagad. So, na lang din, no, paki-send ulit. Okay, magbabasa muna ako ng mga comment, okay? Ayan, close deal. When? Tama, when. Kailangan yon. When, what time, where to send. Okay, so that's correct. Lipat ko dito. Ayan. So, ito naman. Okay. Ang mga learnings natin dyan. Okay. Don't push it too much. We can explain properly why they join to our business. Okay. To our amazing business. Yan. Sabi ni Coach Chris Mary. Yan. Tama.
So, converse well, building up, closing the deal. Okay, kay Coach Ching. Kay Coach Cora naman, don't force it. If they can't find money, there is time. Will join if they are ready. Yan, tama. Okay? So, build up my mentors business kay Coach Franz. Yan. Kay Coach Maggie Jane, converse. Yan. Converse well. Yan. Building up, closing the deal. Okay. So, okay. Alright, so converse well. Sabi ni Coach Julita Banto, converse well because this is a people's business. Be confident. Yan. By understanding this business and why you gonna share this. Intense build up an alignment. Tell good stuff. Okay. Good stuff on our community. Good results, ha. Yung stuff na to, good results. Yan. No, the when, where, the when, ng close deal, be on point after presenting. And be light lang. Okay? Thank you so much, Sir Rafi. Okay. So, pinanood. Okay? Ano ba to? Build up. Sabi ni Coach Wilton, confident about the community. Learning for today, Prof. Thank you so much. You're welcome, guys. Walang anuman. Okay. So, ngayon, Q&A tayo. May nakikita ako ng mga question. So, sige, unahin natin dito. Ito, ang question. Maswerte yung mga nauna nating question. Yan. Sige, drop lang kayo ng question nyo para maano natin. Asan na ba yun? Hala. Asan na? Okay. Ayun. Kay Coach, ito. Number 1 on the list talaga to. Si Coach Bantok Jolita. Okay. Hi, Coach Jolita. Ito naman ang kanyang katanungan. Amazing day, Prof. RP. Sobrang handsome nyo po. Ay, nako, maraming salamat. No? Pang 109 ka na nagsabi sa akin ngayong araw. Okay, ask ko lang po na tama po ba ang sagot ko sa kausap kong nag-ask? Ano ba yan? Nag-ask, ano ba ang gagawin dyan? So, kapag na-complete mo na po ang registration mo, ipapasok po kita sa close FB group para matrain ka po in our business. And magkaroon ka ng access sa masterclass every 10 p.m. Thank you so much, Prof. Okay. Now, okay? So, hindi mo sinagot directly yung tanong niya. Okay? Ito yung para ramdam ko yung ano mo eh. Mayroon ka pang medyo hindi ganun ka-confident na sabihin yung business, no? Meron ka pang part sa self mo na medyo takot ka sabihin na this is networking, kailangan mo mag-invite. Okay? Coach, kasi, okay, sagot ko, kausap kung ano, ang ask niya kasi simple lang, oh. Ano bang gagawin dyan? Napaka-simple. Pero in the first place, bakit niya ba yun natanong? Kung na-present mo sa kanya yung OPP, kung naintindihan mo yung OPP, or niya yung OPP. Ako, I don't usually entertain this kind of question kasi binabalik ko kaagad sa video. Like for example, ganito ako, even before, I am really that confident na sabihin sa kanila na hindi mo ba naintindihan yung video? Pwede mong balikan, panoorin na lang. Okay? Ganun ako ka-confident sa self ko na I don't waste my time na yung pinanood mo na yung video, FLOPP, tapos ganito pa rin yung tanong. Ibig sabihin, they don't even watch the video or hindi nila naintindihan. So, kung ganitong question, and then, ito yung sinagot mo, it's, kung ako yung prospects mo, hindi ko nakuha yung sagot na gusto ko. 'Di ba? Alam mo yon yung kapag na-complete mo na po yung registration mo, so, kailangan ko pang mag-register bago ko malaman ano yung gagawin. So, para naman, it's for me as a prospect, it's too risky for me maglabas ng 29.90 na hindi ko naintindihan. Tapos doon ka lang malalaman pag nag-join na ako or nag-register na ako. So,
what I can suggest, Coach Julita, if this kind of question mag-i-exist sa conversation ninyo, ibalik mo na lang sa video, sa OPP. Or, try to ask kung na-watch niya na ba yung video. Hi, sir. I'm glad nagtanong ka. I'm glad or good thing natanong mo ito. Anyway, sir, ask ko lang bago ko sagutin. Panood mo na ba yung video na sinend ko sa'yo? Ito yung OPP ha, or yung presentation ng marketing plan na minimin ko. Or BLQ ba to or OPP? Basta, ito yung minimin ko. Napanood mo na ba yung video na sinend ko sa'yo? So, if sinabi niya na yes, napanood ko na, okay sir, nice one. Or nice, okay, perfect sir. Alam mo ba sir na nandun yung marketing plan natin? Ano po ba yung hindi mo naintindihan doon? Okay? Para ikaw mismo yung nagtatanong, hindi na ikaw yung sumasagot, nag-iisip ka pa ba ano yung sasagot ko dito. And based sa sagot mo, ayaw mo sabihin kaagad na this is network marketing, kailangan nating mag-invite ng ganyan. Pero, I get you naman, kumbaga, naintindihan naman kita. I get you talaga. Naintindihan naman kita sa part na to. Kasi, gusto mo na makip siya. Pero, in this kind of keeping sa prospects, hindi siya ganun ka-quality. Kasi hindi niya naiintindihan yung negosyo. So, for me, maganda gawin mo, ganun yung gawin mo. Yung sinabi ko na, hey sir, maganda na tanong mo yan. But before ko sagutin, napanood mo na ba yung video na sinend ko sa'yo? So, given ha, na send mo na yung OPP nito. Okay? So, ganun. Coach Jolita. Gets ba? Naintindihan? Sa lahat ha? Hindi lang kay Coach Jolita. But for all, kasi baka maraming ganito na nagko-question si prospects na ano bang gagawin dyan. Tapos sasabihin na lang, Coach, iti-training kita kaagad. Diba? After mo mag-join, iti-training kita kaagad. So, for me, it's a no-no. And most of the, siguro na pag yan ang gagawin mo, siguro may mag-join, but definitely, majority hindi. Kasi hindi naintindihan yung business. So, what I can do, or what I can recommend, gawin mo yung ginawa ko, and even until, actually, way back 2021, ganito na ako sa prospects. Meron akong yung confident na gawin yan, kasi naintindihan ko kung bakit ko siya gagawin. Kasi ayaw ko sila mag-join sa negosyo na hindi nila naintindihan. Kasi bakit? Ang goal kasi natin dito to build a network, to build a group, to build a leverage business. Papajoinin mo siya, hindi niya naintindihan yung business, paano mo siya magiging katulungan mag-build ng grupo? Paano mo siya magiging katulungan mag-build ng network? Hindi niya naintindihan. Pag training niya, saka siya nagulat na, ito pala yun. So, wala. Nagsasayang ka lang ng tao. So, instead, bago siya mag-join, naintindihan niya yung negosyo para maging katulungan mo siya sa pag-build ng grupo mo. Kaya maraming yung mga ganyan, di ba? Kasi baka ganito yung ginagawa, kaya hindi nakaka-build talaga ng grupo. Kasi ganito yung nangyari, di ba? So, make sure, this time, gawin natin ng ethical na, alam mo yun, yung maganda na pagka-pay-in, para maganda rin yung darating. Kumbaga, ang goal kasi natin to build a network eh. So, kailangan ang mapapapasok mo, talagang ang goal niyan, mag-build din ng network. Para lumaki yung grupo mo. Nagets ba? No? And, I suggest, sana ganyan kayo magpapapiin, no? Okay. Sige, next question. Coach Jolita. Okay, balik. Okay na ba yon, Coach Jolita? Natutunan mo ba yon? Meron ka bang nakuha mo ba? I hope nasagot ko ng maayos yung tanong mo, pero yun na nga yung tanong, yung sagot ko. Lang yun, mabilis lang. So, yun. Ibalik sa video, good thing na tanong mo ito. Ano po ang di clear sa iyo? I'm Lentin, may purpose talagang makawatch ako na ng live. Okay, congratulations, Coach Jolita. Okay. Ethical, and ang goal ay makatulungan siya sa building. Yes. Kaya nga tinawag natin networking eh. We have to network and we have to build a network. So, ang goal mo, lahat ng mag-join sa'yo, isa lang ang mindset dyan. Mag-build din sila ng network. Kaya, sa pagpapapiin pa lang, maayos na. Okay? Alright. Next question.
Okay. Meron pa yun eh. Wala kasi nagsisend ng... Wait lang ha. Ito na, nakita ko na. Pinanood. Ayan, ito naman kay Coach Marites Tamayo. Ayan, si Coach Marites. Hi, Coach Marites Tamayo. Pinanood naman daw, Prof, ang DLQ. Pero ang tanong niya, ano daw ang minamarket ng negosyo bukod sa product? Ano ba? May iba pa bang minamarket ng negosyo bukod sa product? Diba? Lahat naman ng negosyo, product, o, diba? Either product or service talaga eh. O, wala naman ibang minamarket natin. Okay. So, sabihin mo na lang, no, ano ba ang minamarket ng negosyo? Sabihin mo, wala na tayo iba na minamarket. Ang minamarket natin is itong, yung napanood mo, which is ang products ho natin, is yung insurance. And, kung mag-aas or kung mag-i-insist pa siya, pwede mo sabihin, minamarket natin dito, financial literacy, magkaroon ng financial awareness yung mga tao. Yun, Coach Marites. Yun lang yung sagot dyan. O, simpleng tanong lang, simpleng sagot lang din yan sa prospects. Huwag mo na pahabain kasi baka mag-trigger pa ng another question. Okay, so tip din yan ha. Sa mga questions ng prospects, pag maikli lang yung question ng prospect, maikli-iklian nyo lang din yung sagot. Tawag dyan mirroring. No? Kasi sometimes, maikli yung sagot na, maikli lang sana yung question ng prospects, tapos yung sagot mo napakahaba. Doon sa sagot mo na yon, nagkaroon patuloy siya ng another question. So, mas lalong humaba. So, pag ganitong sagot, ay ganitong tanong na maikli lang din ang sagot. Okay? So, yun siya, Coach Marites. Ganun lang. Kung ano ba yung product bukod sa product, wala naman. Kailangan talaga may product eh. Di ba? Hindi naman, pag negosyo na walang product yan, hindi ko na alam. So, wala namang iba bukod sa product. Siyempre, financial literacy, isi-share natin yan. Financial awareness sa lahat ng tao. So, pwede mo ibanggit yun. Then, yung insurance natin na products. Okay? So, then, leverage. So, ang goal is to have a leverage. So, ganun lang. Pwede mo ito banggitin, leverage, financial awareness, and yung insurance. Yung income, yung insurance, pwede income protection. Okay? So, palitan nyo na lang ng words. Yung insurance, palitan nyo ng income protection, financial awareness, and, ano isa? Ano banggit ko? Kalimutan, wala sa utak ko. Basta yun. No? Kailangan meron yan. Yun lang. Ayan, meron pa ba? O meron pa ako nakita or i-end na natin. End na ba natin? Ang dami nyo pa oh. Sige, end. Okay, try natin. Baka meron pa. Meron ako nakita kanina about doon sa closing the deal Habang ano ako. Yan, okay? Gusto ko tanungin din para ma-aware sa lahat. Okay, ito, nakita ko na. Kay Coach Memhi Irish. Tama ba pagkabigkas ko? Memhi? Memhay? Oh. Kay Coach Memhi Irish. Sabi niya, Coach, what if nakuha mo na yung how, when, where? Okay, closing the deal to Yung 3 keys ng closing the deal. Nakuha niya na daw yung how, when, where siya mag-pay. But suddenly, okay, yung araw na magbabayad na sana siya ay bigla lang di nagparamdam. In short, dead scene ka na lang. Okay? So, it's normal sa minsan. No? Minsan, hindi naman normal. Minsan, may mga ganyan na nangyayari. For example, nakuha mo na lahat. Binigay mo ng lahat. Iniwan ka pa rin. Di ba? Ganun. Ganun talaga Lahat talaga merong ganun Sa pag-ibig, merong ganun. Binuhos mo na ang lahat, di ba? Binigay mo na ang lahat, di ba? Iniwan ka pa rin, di ba? Meron pa rin, normal, sa negosyo meron din ganun. Not just sa negosyo natin, but sa negosyo ng iba, ng services, di ba? Yung iba, nagpapabook, tapos hindi tinuloy. Yung iba, nag-order ng ganito karaming products, tapos hindi nagbayad. Meron, normal, it's normal. So, pag ganon, dead scene na lang, lalo na pag dead scene na lang. So, hayaan mo na. So, what you can do is to follow up na lang again.
Kung nagsisin naman siya, follow up mo pa rin. Importante, nagsisin. Algorithm, so try to communicate sa algo, like comment ka sa mga pinopost niya or sa mga minamide niya, kung ano lang. So, but do not focus your energy sa tao na yun. Kumbaga, tanggalin mo na yung energy mo doon, detach ka na. Kumbaga, detach ka na, okay? So, nag-detach ka sa akin, magdi-detach din ako sa'yo. Para parehas tayo ng energy. So, kung maalala kita, isasentang kita ng follow-up. Pero kung hindi kita maalala, bahala ka. Focus ako sa bago. So, ako, ang ginagawa ko, focus ako sa bago talaga. Never ako, kumbaga, doon nagpa-follow up ako, pero yung energy ko wala doon eh. Nagpa-follow up lang ako, pero yung energy ko hindi nakabuhos doon, ay, kailangan mo mag-reply. Hindi. Nagpa-follow up ako, kung may mag-reply, maganda, pero ang energy ko nasa bago. Okay, may bago na naman akong i-label, may bago na naman akong ipapa-close deal. So, ganon. Hanap ka ng bago, no? And then, follow up mo lang. Huwag mo man lang araw-arawin na lang. So, follow up mo na lang anytime, or one or 3 times a week, or 2 times a week. Ikaw bahala. Basta wag lang araw-araw na puro link. Diba? Sabi ko nga lagi, hindi man siya ready ngayon, pero dapat, pag sa time na ready siya, nandyan ka. Okay? So, lagi ko na yan sinasabi. Sana, ano nyo na yan. Okay. Last. Okay. Ito. Kay Coach Marjon. Sabi niya, tanong ko lang po, kapag ne-reject. Ito, tanong kay Coach Marjon Organiza. Sabi niya, tanong ko lang po, kapag ne-reject ka ng prospect, ano ba ang dapat gawin? Reject. Sabi ko nga sa inyo, once you share this business, you understand bakit mo na sila share. Hindi ikaw yung nire-reject ng tao. Ang nire-reject ng tao, yung opportunity. Hindi ikaw ang nawalan, siya ang nawalan. So, kiber. Diba? Kiber, bahala ka sa buhay mo. Hanap ako ulit. I-share ako ulit. May mag-accept man, maganda, napakaganda. Pag hindi ka man mag-accept, okay lang sa akin. Hindi ako yung nawalan, ikaw ang nawalan. Kasi alam mo, naintindihan mo, yung sinishare mo, opportunity na makakabago sa buhay niya. So ngayon, kung hindi niya tinanggap, ikaw yung hindi ikaw yung hindi niya tinanggap, kundi yung opportunity na yun. So, friend pa rin kayo, pero ayaw niya lang sa opportunity na meron ka. So, yun na nga, madadaan pa rin yan sa algorithm, follow-up, and once again, for the end time, hindi siya ready ngayon, pero make sure, pag naging ready siya, nandiyan ka. Baka pag naging ready siya, may iba na. Ay, nako. Sige. Okay? Gets? Nagets ba? Ang ganda ng mga tanong nyo, Coach Marjo, nagets mo ba? Okay. Okay, ha? Sige, ating last question na tayo. Kasi, nag-overtime na tayo, no? 45 minutes lang pala tayo, okay? Sorry na po for taking yung oras ninyo ng mahaba. Maging ka-co-leaders natin ang mga downlines natin. So, kailangan natin, ipaintindi natin sa kanila ng maayos. Correct, sabi ni Coach Mary. Wala nang question, no? Hugot sa pag-ibig yan, Prof. Hindi ka sure. Okay, last 2 ha. Ito na, last 2 na. Meron ako nakita, last 2 questions, tapusin na natin to kasi baka meron pa kayong gagawin, no? So, good day. Ito naman kay Coach Polen Balestero. Sabi niya, good day, Prof. Ask ko po kung ano ang gagawin ko sa war market ko na nashiran ng business noon. And positive naman po siya. But then, kinabukasan, after ma-share ang business, nalaman ko po na nakapag-join siya sa other community. And now, di na po active doon, pero want ko pa rin po sana siya i-approach and want to help pa rin po sa kanya. Ano po gagawin? And then approach her. Lapitan mo lang. Hi, friend. Importante, friend pa rin kayo, ha? Wala sanang magkakaaway dahil sa negosyo. Dapat friend pa rin kayo. You stay your connection, your friendship, gano'n. Kasi pag stay pa rin yung connection nyo, gano'n. Kasi friend naman kayo war market mo yan. So, I wonder why hindi siya nagpaparamdam. So, I think something off sa
nangyari. Pero you can approach her by asking kung saan siya ngayon. Wag kumusta. Kasi yung kumusta kasi, ano na yun eh. Parang understandable kung ano yung pakay mo. So, saan ka ngayon? Iba yun. Ibang dating nun. Hi, yung matagal mo na kausap, alam mo yon, matagal mo na hindi nakausap ng friend mo. Pag kumusta kasi na, lalo na pag alam nila nasa networking ka, kumusta yung nabasa? Parang, alam ko na to. Pero pag ang tanong mo, friend, saan ka ngayon? Iba yun. May urge na, magre-reply ko. Reply ko kaya to, di ba? Reply ko kaya to. Iba yun eh. Iba pag as in, promise, proven and tested yan. Ginawa ko yan. Ginagawa ko yan. Instead na mangumusta ako sa matagal ko na hindi nakakausap, ang tanong ko, saan ka ngayon? So, magbibuild lang ko yung curiosity. Baka, ano kaya ang ito? Baka, diba? Mag-iiba yung nung iisipin. Then, pag nag-reply siya, sagutin mo or pag nag-reply ka, or nag-reply siya, continue mo lang. Ganun ba? For example, dito pa rin ako sa lugar natin. Ganun ba? Ano ginagawa mo ngayon? Ano ba trabaho mo dyan? Or, andyan pa, ito na lang, maganda mong sabihin. Ganun ba? Nandyan pa rin ba yung friend nyo? Diba? Andyan pa rin ba dito pa rin, kasama pa rin. Galing naman. Nagkakabanding naman kayo lagi. Nagkakabanding pa rin kami. Ganito, ganyan. Na-miss ko naman makipag-banding sa inyo. Kailan tayo pwede mag-shuffle, shuffle. Mag-banding tayo. Gusto ko kayo mag-banding. Di ba? Hindi niya iisipin na pakay mo negosyo. Iisipin niya, di ba? Maganda yung gusto mong pakay sa kanya. So ngayon, pag nakabuild ka na ng magandang communication sa kanya, then doon ka na mag-open. Magkakaroon ka ng chance na mag-open. Like for example, nagtatanungan na kasi yun na, saan ka ba nagtatrabaho ngayon? Ano ba trabaho mo ngayon? Uy, ano pala ang nangyari doon sa yung business na ginawa mo, yung ginawa natin. Pwede mo sabihin, congrats ha, kasi part ka rin pala ng company natin, ng Empowered Consumerism. Hindi mo, ikaw ha, kung in-invite kita sa iba ka nag-join, baka anuhin kita dyan. Pwede niya sabihin, nag-out na kasi ako, hindi na ako active doon. Pwede ka na pumasok. Bakit pala? Ano nangyari? Kasi ganito, kasi ganyan. Sus, alam mo ba? Dito sa Elite Empire. Ganun. You have to be creative. Okay? You have to be creative. Creative. Comment mo creative. Nagpapacomment pa rin tayo dito. Okay? So, ganun siya. Coach Pauline. No? So, don't hesitate. Just approach. Just chat. Kung gusto mo talaga i-approach, lalo na pag friend kayo. So, ask mo na lang kung saan ka ba ngayon. So, pag nag-reply siya, then, nandiyan pa ba si nandiyan pa ba si or, ano ginagawa mo ngayon? Ano ba ang, di ba? Depende, ikaw na, bahala. Basta, ang pwede mo try na, friend, or ano ba tawagan nyo? Saan ka ngayon? Wag na yung kumusta kasi, pwede mo sabihin yung kumusta pag after mo ng, natanong kung saan siya, or nag-reply na siya. Okay, Coach Pauline. So, I hope na, nagkaroon ka na idea doon sa sagot na yun. Ito, last natanong sa araw natin, sa iyo natin, no? And I'm happy na nakapag-share sa inyo. So, ito naman kay Coach Ricky, the Asis. Ricky, the Asis Bunda. Sabi niya, good afternoon, Prof. Good afternoon, Prof. Upline ko po si Lynn Villanueva. Tanong ko lang, Prof, may prospect ako na closed bill ko na siya. Pero no, pinalo up ko na siya. Sabi niya, hindi na daw siya interested. Ano magandang gawin para tumuloy siya, Prof? So, ito parang same lang to sa kanina, no? Na nakuha na yung... Same lang to kay kanina, kay Coach. Kanino yun? Basta yung kanina, kalimutan ko yung pangalan. Same lang yung thought na nakuha na close deal na niya, nakuha na niya yung date, time, when, where, di ba? Pero hindi na tuloy. So, what should you do? Ano bang gagawin? Ayan, ano ang gagawin para tumuloy? So, ang gagawin mo,
since nagsabi na kasi siya na hindi siya interested, hindi na daw siya interested, you can ask why. You can ask bakit. Okay? Comment mo, why? Kasi, kay Coach Memhi pala. Oh. You can ask why then. Ito for example, biglang nagbago yung isip niya. Bigla na naman nagbago ang isip niya. Di ko alam. Ganun pala siya. Ask the question why. You have to ask why. Bakit? Bakit? Anong nangyari? Pangit ba ako? Kapalit-palit ba ako? Why? You can ask why. Kung bakit siya, nagdalawang isip. Kaloka, no? Bakit siya nagdalawang isip? Bakit siya, nagdalawang isip? Bakit siya naging hindi interested? Bakit naging dead scene na lang siya? Bakit? You have the authority to ask why. Kasi bakit? May usapan na kayo eh. So, may I ask, I understand your decision, naintindihan ko yung decision mo, naging uninterested ka agad, or, I understand and I respect your decision, but I'm just so confused, no, kung bakit ka bigla naging hindi interested. Pwede ko ba malaman? Para doon mo malaman. Doon mo, kasi, hindi kasi natin alam kung paano siya mapapatuloy kasi hindi natin alam ang reason. Baka pag nalaman natin yung reason, magkaroon tayo ng solusyon. Baka pala ang reason niya, baka mahihirapan ako, baka hindi ko kaya. And then, we can solve that. May solusyon tayo dyan. Meron tayong suggestion dyan. Okay? Understood? Nagets ba? Sige nga, picture nga tayo kung nagets. 1, 2, 3, smile. Alright. Nag-smile ba kayo? Sige, kaya talaga need yung be creative, you have a good communication skills. Yan. Topic natin yan. Converse well. Conversation. Magaling ka dyan dapat. Building up. Hindi ka iiwan ni prospect pag na-build up mo ng maayos. Diba? Ganun. Na-communicate mo, nabigay mo yung maganda. Yan. So, yun siya. Depende kasi he changed her mind, he might be busy. So, depende. Kasi pag naayos mo ng communicate yung negosyo, wala nang magbabago Hindi na magbabago ang utak niyan Sino dito na may mga pay-ins na? Yung mga doubt sa simula, pero naayos mo siya, nag-pay-in. Kasi naayos mo Yung mga nagdadalawang isip, naayos mo siya, ngayon nag-pay-in na. Bakit? Kasi naayos So, bakit siya biglang nag-change ng mind? Kasi bakit hindi siya naayos pa lang? Hindi siya naayos sa simula, hindi siya naayos ng lahat. Hindi siya naayos pag-build up, lahat, pag-close deal. Yan, ganyan. Kaya nga, ang goal natin, tanungin mo kung bakit. Why? Why biglang? Why all of a sudden nag-change ng mind? Baka doon natin makuha yung solusyon sa sagot niya. Kasi, normally, ganun Ang hirap kasi ipatuloy natin siya. Sinabi niya na hindi interested. So, hindi natin siya mapapatuloy hanggat hindi natin alam kung ano yung nagpapa-uninterest sa kanya. Okay? So, kailangan natin to ask why. So, simple lang naman. So, ganun lang yung gagawin nyo. Okay? So, yun lang. Maraming salamat, guys. We're done sa ating Empire University and I am happy na mag-impart sa inyo ng knowledge, ng wisdom sa negosyo natin. I'm so excited sa lahat na nandito. We are 102 na natira, pero kanina umabot tayo ng 113. I hope sa lahat na nandito na magkaroon talaga ng biggest breakthrough ngayong taon, you can do, kumbaga naniniwala ako na everyday can be a breakthrough. So, pero ang goal natin this year, you can have a massive result talaga. You can build your group with the skills na binigay ko sa inyo ngayon. Makakapapay-in kayo ng mga network talaga, yung mindset na katulungan mo mag-build ng grupo para lumaki yung grupo mo. So, yun, maraming salamat. You have to apply this after ng training natin. Our training is not in ganito, yung exchanges of ideas, but ang training natin magsisimula kung ano yung gagawin mo after this training natin, after this Empire University. Okay? So, application time, mamaya pala, meron tayong event. Ano mga event natin mamaya? Okay? So, ang event natin mamaya is the Digital Renaissance
And isa ho ako sa mga speaker. Oh. Isa pala ako sa speaker. Maghakot kayo ha, invite kayo ha. Ang closing natin, si Mr. Intensity, isang seaman na ngayon kumikita ng 500,000 sa isang buwan, 'di ba? Si Rose, no? Ang isang teacher na napakalupit kumikita ng 200,000 sa isang buwan, and also si Miss Independent, no? Ito naman ay talagang kumita ng 6 figures na ilang araw lang. Kaya pag narinig to ng mga kausap ninyo, mga prospects ninyo, marinig kami, magpipiin yan. Kaya maghakot ka. And also, masterclass, si Queen, mamaya, attend tayo. Ang dami mong matutunan dito. Pag si Queen nagsalita, ay nako, walang masasayang na oras, di ba? And also, i-invite ko kayong lahat sa upcoming natin na UDM. So, UDM ho, official na ho, March 17, 2025. So, 3 days from now, UDM na, or 4 days, bigyan natin ng chance, 4 days. Do your best, maging part ng UDM natin. Alam ko, naniniwala ko lahat na maka-attend ng UDM na to, magkakaroon ng breakthrough. Kaya, be part of the UDM. Tapusin mo na yung VIP mo. So, yun lang guys. Maraming salamat. I love you all. Happy Hatawan.